ang kanyang iilan sa mga supporters ng mga DDS. Yeah. Mga DDS sa Canada. Payag at gusto na matuloy ang impeachment para malaman nila kung totoo ba ang bintang kay Sara o peke ang ginawang kasalanan niya. Yeah? Para malaman daw nila kung hindi ba totoo ang binintang or totoo ba ang bintang. So, hanapin natin. Ito. Mga kababayan, unahin natin yung kay Sara. Kamusta po mga kabayan? Welcome po sa isa na namang episode ng Patrol. Ito po ay si Henry Umaga Diaz, mga kababayan. Si Henry Umaga Diaz po ay meron pong YouTube channel na kung saan Patrol Abroad. Ayan po yung channel ni Henry Umaga Diaz, ang Patrol Abroad. Ma'am Rosetta Morgado, may galab shoutout po. Ito po si Henry Umaga Diaz, magbabalita na kung saan ilan, reporter po siya ng ABS-CBN. Batikang reporter yan, kasama nila Karen Davila, Corina Sanchez, Ted Filon, nila Kabayan Noli Di Castro, at Bernadette Sembrano. Cheryl Cozim, Pinky Webb, yan yung mga kasama nila. So ito po siya yung nagbabalita na kung saan siya po yung nasa abroad. Doon kasama niya ang mga DDS at ang ilan pang mga Pilipino doon sa Vancouver, Canada na nagsasabi na sana wag na daw harangan ni Sara ang impeachment at ituloy na litisin para malaman daw nila kung alin ang totoo. Yung nambintang ang may kasalanan o totoong may kasalanan si Sara. Pakinggan natin. Abroad. Isang programa na nagkikwento po ng mga buhay-buhay, mga paghamon at tagumpay ng ating mga kabayan na patuloy na nakikipagsapalaran na mabuhay sa ibang bansa. Ganon din po ang mga pagbabalita at pagtatalakay ng mga issue na nakakaapekto po sa ating mga Pinoy sa anumang panig ng mundo. Pakinggan natin yan ha, mga kababayan. Si Henry Umaga Diaz po yan. Yan po itinatalakay niya, yung ilan sa mga Pilipino sa Canada at yung mga DDS sa Canada. Pinakinggan niya yung mga hinaing ng mga supporters ni Sara doon. No? Kung ano ba ang gusto, impeachment ba, ipagpatuloy o hindi. Ano ang sigaw ng mga DDS sa Canada? Ang maraming mga Filipino-Canadians. Pakinggan natin ha. Pabor ang maraming mga Filipino-Canadians sa Vancouver, kasama na rin po mismo yung mga supporters ni Vice President Sara Duterte na ituloy ang impeachment proceedings laban sa kanya. Ito daw ay para magkaroon ng pagkakataon ng busy presidente na madepensahan ang kanyang sarili. May report ang ating kasamang si Rowena Papasio. Dismayado ang ilang mga Filipino-Canadians matapos ibalik ng Senado sa House of Representatives ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nagtataka ang ilan kung bakit tila inupuan ng Senado ang pagbubuo ng impeachment court para litisin ang mga reklamong isinampa laban sa Vice Presidente. Tama. It's disappointing kasi I think it should proceed na. Kasi parang okay naman eh. I think it's good not to proceed na with the Senate kasi people are clamoring for truth and accountability. Ang iba Tama. naman ay nag-uudyo kay Vice President Sara na harapin ang paglilitis ng Senado kung talagang wala siyang kasalanan. Kung wala ka talagang itinatago, di ba, i-face mo na lang, mag-attend ka kung mayroon ka ng invite na mayroong session tungkol dyan, so pumunta ka, pakita mo sa tao na hindi ka guilty, di ba? Kung wala kang talagang ginagawang, kung hindi totoo yung mga sinasabi nila, well then just go and face it and explain and, things like that. Maging ang grupo dito ng Duterte supporters, ang Maisog Vancouver, ay pabor din na matuloy na ang pagdinig ng Senado sa mga ipinasang impeachment complaint ng Kamara laban kay Vice President Sara. Ako, kung tutusin, parang mas okay nga sa amin kung matuloy para maipakita ng Vice President kung ano yung pruweba niya or ano yung mga to support her claim na everything was legal. COA cleared her. Kung ano man yan, regardless of what, support namin si VP Sara.
our Vice President, regardless matuloy o hindi. Dahil si Vice President naman is ready. Ready, pati na mga lawyers niya. So, wala kaming, sa ngayon wala kaming say, pero suportado namin ang Vice President. Gayunman, kinukwestiyon ni Yabo kung bakit ang pinag-iinitan lang ng mga mambabata sa Pilipinas ay ang confidential funds ng Vice Presidente. Ang daming may confidential funds. Ang President ay katutak ang confidential funds. Some of the offices, public offices, may mga confidential funds. Be fair. Kung imbestigahan nila si Inday Sara because of confidential funds, lahatin nila. Kumpiyon Ngayon, gusto kong sagutin yung maisog na babaeng nagsalita doon sa Vancouver, Canada. Sa dami-dami daw ang politician na may confidential fund, bakit si Sara Duterte lang daw ang pinag-initan at iniimbestiga? Paano hindi imbestigahan? Paano hindi ipag-iinitan? Hindi nga niya sinabi kung saan niya dinala. Di ba? Kung sinabi niya, sabi nga ni PBBM, kung hindi sana dinaan sa kwentong chichirya, di tapos na hindi sana humantong sa ganito. Diba? Ngayon ko questionin ninyo, sa dinami-daming politician dyan na may mga confidential fund, bakit hindi iniimbestigahan? Paano nga iimbestigahan kung nagpasa naman sila ng salin at asset nila at yung COA resibo? Diba? Si Sara, tanungin ko kayo, naglabas ba ng salin at asset mula 2016? Hindi. Simple lang nasagot yan at simple lang din na tanong. Paano nga hindi si Sara ang pag-initan? Hindi naman siya nagpasa ng salin at asset. Paano pag-iinitan yung iba na mayroong confidential fund? Nagpasa naman sila ng ayos kung saan nila ginamit. Kung si Sara hindi, dinaan sa kwentong chichirya. Kung si Sara hindi dinaan sa pagbabanta. Kung si Sara hindi dinaan sa pagmumura. Pag-iinitan ba siya? Baliktarin din natin. Sa mga maisog sa Vancouver, may tanong din ako sa inyo. Paano kung si PBBM ang nagbanta kay Sara? Ano kaya mangyari kay PBBM? Paano kaya kung si PBBM ang Vice President at si Sara ang President ngayon at palit sila ng posisyon? Si PBBM ang sabihin si Sara bangag. Si PBBM ang magsabi kay Sara na weak leader at addict. Ano kayang gagawin ni Sara kay PBBM? Diba? Ibaliktad din nyo ang sitwasyon. Buti nga si Marcos nakapagpigil pa kung si Sara ang ginaganyan, sabi nga ni Digong, pag ako nagalit, sabi ko, patayin nyo yan. Pero pag si Sara magalit, sabi ni Digong, ang sagot ni Sara, bakit buhay pa yan? Saan kayo maniniwala? Kay Digong? O sa kwentong barbero ng mga vloggers nila? Diba? Yan ang tanong, mga kababayan. Diba? Ganun lang naman kasimple. Bakit pinag-initan? Kung sinagot ang totoo at hindi dinaan sa kwentong chichirya, pag-iinitan ba siya? Baliktarin yung sitwasyon. Kung si PBBM ang nagmura kay Sara, kung si PBBM ang nagbanta kay Sara, ano kayang mangyayari kay PBBM? Diba? Alam natin ang ugali ng mga Duterte. Kung si Duterte nga mag-utos, patayin nyo yan. Pero pag si Sara daw, bakit buhay pa yan? Diba? Ganun lang kasimple. Tanong kayo ng tanong. Di magpasa ng ayos. Yung totoong pangalan, sabihin kung saan ginamit para hindi mapag-initan. Ganun lang kasimple, di ba? Mamarites Musni, ang daming DDS. Nakapag-abroad kayo dyan. Ang galing-galing nyo pa nga mag-English sa Canada, mga DDS. Tapos bobo kayo mag-isip. How comes na nandyan kayo? Wag yung dibdibin yung sinasabi ko ha. Kaya, how comes na nandyan kayo at naging professional kayo dyan kung hindi kayo marunong mag-isip? Tatanungin niyo bakit si Sara lang pinag-initan? Ba't hindi niya kasi sabihin yung tama kung saan niya dinala? Kung hindi niya dinaan sa kwentong chichirya. Di tapos ang usapan. Ngayon, kikwestiyonin nyo yung iba. Hindi lang naman si Sara ang may confi. Bakit hindi nyo rin tanungin ko, yung confi ba ni BBM, tama ba o hindi? Bakit si Sara may power ha? Hindi po si Sara ha? Hindi po si Sara abnormal. Hindi po si Sara walang utak. May utak siya kahit papano. Ma'am Azinet, Ulikiano, Miguel shout out. Simple lang.
Kung may nasilip man si Sara na confidential fund ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi ginamit sa tama, pwede naman siya mag-file sa ombudsman ah. Di mag-file din siya sa ombudsman, ipacheck niya rin yung confidential fund para litisin si PBBM, litisin siya. Ba't hindi niya gawin? Di ba Vice President siya? Di ba Vice President siya? And then, do research, do investigate. Di ba? Investigahan din niya yung confidential fund ni PBBM at yung iba para may panlaban siya. Bakit hindi niya gawin? Ganun lang ka-simple. Si Sara, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa buong bansa. Vice President. Kung si Sara, ang sabi ng mga maisog supporters doon sa Vancouver, Canada, bakit si Sara lang daw inimbestigahan? Bakit si Sara lang ba daw ang may confidential fund? Di imbestigahan nyo rin yung iba. Utusan ninyo si Sara. Kalkalin niya ang confidential fund ni Marcos, diretso. Yung presidente agad. Pag may masilip silang mali, impeach nila. Ganun lang ka-simple. Kung kay Sara nga nakalkal, kay PBBM ba hindi? Pakalkal nyo rin. Ba't hindi nyo gawin? May ombudsman naman. Kahit sabihin natin may immunity si Marcos, hindi pwedeng kasuhan. Pero bakit si Erap na impeach? Diba? Ganun lang. Hindi nyo pwede gawing rason na hindi naman pwede kasuhan kasi yan kasi presidente may immunity. Ba't si Erap na impeach? Kung ang pinuputok ng butsi ninyo at hinaing ninyo kung bakit si Sara lang pinag-initan, si Sara lang ba ang may confidential fund? Kalkalin yung confidential fund ni PBBM. Tapos i-file niyo sa ombudsman. Ipa-impeach ninyo. Simple. Sabihin ninyo hindi pwedeng impeach kasi may immunity. Ba't si Erap na impeach? Tapos ang usapan. Ang sabihin ninyo, hindi kayang gawin ni Sara yan. Bakit? Kasi wala siyang makuha. Yung issue nga niya noon na si Lisa Marcos daw sangkot sa pagkamatay ni Paulo Tantoco doon sa Amerika. Nakulong daw si Risa. Bakit hinahanapan siya ng record ng Police LA? Wala namang may pakitang record. Kasi kwentong barbero ni Maharlika. Yan ang mahirap sa inyo eh. Bintang kayo eh. Yung kasalanan ni Tarpulana, ibato ninyo kay Tarpulano. Hindi pa nga natapos na resolba yung kasalanan ni Tarpulana, doon na naman kay Tarpulano. So walang saysay. Di ba? Ganun yun. Tama, Sir Elijah Silibre. So yun lang, mga kababayan. Ultimo, mga DDS, sa Vancouver, Canada, gusto na rin ang impeachment na ituloy para malaman nila kung sino ang nagsabi ng totoo. Yung nag-file ng impeachment complaint or si Sara talaga ang may kasalanan. Simple. Hindi correction Sir Kent, di na impeach si Erap, nag-resign siya. Na-impeach po siya. Dahil po kay Villar. Mali po yan, Sir Solomon Dicano. Na-impeach po si Erap. Hindi ko na po kailangan makipagdebate dyan. Totoo po yan. So, yun. Mga kababayan, yung ating reaction dyan patungkol sa mga DDS sa Vancouver, Canada. Gusto na rin na ituloy ang impeachment ni Sara. Bakit daw